Good day guys, sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin yung naging BDM journey ko. So technically magkukwentuhan lang tayo dito kung ano yung mga naging paghahanda ko dun sa BDM, kung ano yung mismong nangyari sa akin dun sa mismong event ng BDM. At konting konting info kung ano ba yung dapat nyo expect pag lalaho kayo dito sa BDM. So para sa akin kasi BDM isa to sa mga pinakaseryosong ultramarathon dito sa Pilipinas. Sabi nga, isa daw to sa mga pioneer sa 100 kilometers na ultramarathon. At talagang hindi biro yung BDM. Bukod dun sa history ng BDM, alam kong seryosohan ng BDM at hindi to basta laro-laro lang. So una sa lahat, BDM, dalawang klase to, 102 and then 160. Ang 102, 102 kilometers, ito talaga yung nilakad ng mga sundalo nating Pilipino at sundalo Amerikano from Maribeles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga. So, para ka makatakbo sa 160, kailangan nakatakbo ka muna at officially nakapinish ka sa BDM 102. So, bakit naging BDM 160 naman? So, ang BDM 160 kasi is mula Maribeles hanggang San Fernando, yun yung nilakad ng mga sundalo. And then, from San Fernando, sinakay yung mga sundalo natin sa bago ng tren. Yung mga tren na yun is typical na panghakot lang yun ng tubo. So, yun, sinakay sila doon hanggang Capas Tarlac. Doon yung shrine. So, ang pagkakaalam ko, after doon, binaba yung mga sundalong Pilipino at Amerikano. And then, pinaglaad pa sila ng at least 5 kilometers hanggang doon sa kampo. So, yun yung tinatawag na BDM 160. Yun yung Grand Slam na tinatawag. So, dito muna tayo focus sa BDM 102 dahil ito pa lang yung experience natin. Bago ako makalahok dito sa BDM 102, kailangan magpasa ng intent. So, dati nagpapasa ako ng intent and nagkakaroon sila ng screening para dito. So, papasa mo lang naman yung technically yung mga information mo, tapos yung mga ultramarathon mo na records, kung ilang oras mo nagawa at saan yun mo natakbo. So, ganun lang naman. Tapos, makaka-receive ka ng email kung qualified ka na sumali sa BDM 102. And then after that, kailangan mo na magbayad. So ngayon, pag 5,500 yung binayaran ko, ayun, sa totoo lang, kaya hindi ako natutuloy ng mga nagdampanon kasi medyo mabigat para sa akin yung 5,500 na registration fee. Dahil dito sa BDM, hindi lang naman po yung gagastusin mo. So ako, taga Bulacan, so talagang malayo din po yung Maribeles, Bataan. Kaya nga ang computation ng iba, kung lalaho ka dito, at least doble, parang 10,000. So, maliit pa nga yata yung 10,000. Kasi sa amin, so, gaya po ngayon, natapat na ang mahal na ng crudo. So, nag-diesel ako, nag-full tank ako, around 3,100. And then, syempre, yung support crew mo, kailangan din lang kumain, kailangan nila ding magmerienda. So, yun. At isa pa, wala po talagang hydration ang BDM. So, sarili mong ipoprovide yung hydration mo. O, lahat po, tubig, nutrition, pagkain, lahat, provided nyo po lahat yon. At doon po pumapasok yung support crew. Sa BDM, 3 lang po yung allowed na support crew. So ako po, sa mga nakakilala po sa akin, alam nyo po pag nag-ultra ako, yung band po namin halos mamuno-muno yan. Kasama ko mami ko, pati aso ko, kasama ko. Talaga pong marami akong support. So, dito sa BDM, kailangan i-limit po yung 3 lang yung support. At least driver and then 2 crew. Pinili ko po na magkaroon ng 2 driver na pamalit. Siyempre, hindi rin po kasi basta-basta yung layo ng Bulacan sa Maribeles. So, siyempre, expect mo natin na may mapupuyat, kailangan may magpalit, tapos crew. Ayun, kaya po naano ko dito si Jackie, si Roman, and then si Bayo Oliver. Dahil sila din naman po talaga yung kasama ko mulat sa poll sa umpisa ng mga ultramarathon ko. Gamay na po nila ako. Yun po yung isang dapat natin discuss. Kasi sa comment section, may mga nababasa ako doon talaga na talagang na-appreciate nila yung support crew. Talaga pong support crew ang bubuhay sa runner. Bukod sa kondisyon ka, talagang kailangan yung support crew mo, kilala ka, alam nila yung pangangailangan mo. Talagang sila yung magiging tulong para sa'yo, yung support crew mo. So yun, ito na, punta naman tayo dun sa naging preparation ko para sa BDM. Officially nag-start yung training ko nung birthday ko, nung January 6. So, January 6, tumakbo ko ng 40 kilometers dahil 40 years old na po ako at nakakatawa lang, hindi ko alam kung matutuwa o matatawa. Kasi ang dami lagi nagtatanong sa akin kung ilang taon na ba ako. So yun, para klaro po lahat, 40 years old na po ako at yun nga, hindi na rin naman po tayo bumabata. At isa po yun sa naging dahilan ko para sumali na talaga dito sa BDM 102 dahil pinag-usapan na namin ni Andrea. Sumali na ako dahil yun nga, 40 years old na ako. So,
milestone na yun sa buhay ko, 40 years old. At sabi ko yun, siguro maisakatuparan na nga yung pagsalahok dito. At hindi na din naman tayo bumabata. At syempre, pag ganun, hindi na rin tayo palakas. So, in-expect ko naman na yung lakas natin is pa-decline na din naman. Lalong-lalo na dito sa mga physical activities gaya ng running. Doon nag-start yung training ko, January. And then, nagkaroon din naman tayo ng couple of long runs, 30 kilometers. At yun nga, isang long run namin kasama ko si Christian, around 45 kilometers. So, hindi ko na lang din talaga dinodocument yung mga ensayo ko dahil for me, mas gusto ko mag-training ng ganun, yung simple lang. Tapos, although pinopost ko siya sa FB, pero yung magbibideo pa ako or hindi ko na po nagagawa mag-video pag ganun. Talagang focus lang sa training, result will come, sabi nga. So yun, tapos kumuha din ako ng tune-up race, yung kung natatandaan nyo itong 80 kilometers ng Ampi 80 sa Malolos, yung 80 kilometers, yun, nakakatawa lang kasi naipanalo pa natin yun. Ginawa nating tune-up yun dahil yung BDM, ini-expect ko na after Maribeles is all flat na yan papuntang San Fernando. And then, while yung Ampi 80, sabi nga, di ba, 85 loops yun, around dun lang naman sa grounds ng Malolos. So, talagang masusukat doon yung physical toughness natin. And then, mapapractice din yung pagtakbo ko sa flat route. So, ibang-iba po kasi yung tumatakbo ka ng rolling, yung uphill and downhill sa totally all flat. So, talagang pag hindi mo pinractice yung tumakbo ng all flat, talagang masusunog ka rin, nakakapagod din po talaga. Akala po yata na iba, pag malakas ka sa ahon, malakas ka na rin sa flat. So, hindi po laging ganun. Nangyayari din talaga minsan na talagang masusunog ka sa sobrang haba ng flat route at wala kang recovery. Yun po kasi pinagkaiba ng uphill and downhill. Sa downhill, syempre makakapag-recover ka, and then sa uphill, so kailangan mag-exert ng effort. While dun sa totally flat, lagi kang naka-effort dyan. Kahit sabihin natin na hindi ka umaahon, so wala kang rest time or wala kang recovery time. So, after po nun, that was February 1. And then, meron pa po akong isang kinuwang tune-up race. So, ito naman pong pit run, leg 1. That was February 15. So, yun naman po, 16K lang. Kinuha ko po yung tune-up para medyo, mabuhay naman ang aking VO2 max dahil ibang-iba po ang training ng ultramarathon sa speed. So, medyo ramdam ko talaga na bumagal ako sa speed dahil dito sa pagtitraining ko ng ultramarathon. At ito po ang pit run, hindi ko na lang po ito na-upload. Pero yun, nanalo naman po ako doon at second po tayo doon sa 16K. At ang result naman po noon, hindi naman sobrang bagal pero nag-106 pa rin naman po ako sa 16K. So hindi yun yung PR ko, which is 102. Pero alam ko na yung fitness level ko pagdating sa speed, handle pa rin naman kahit paano. So that was February 15. So yun, after po noon, karoon tayo ng recovery and then papunta naman po tayo sa tapering. So, 2 weeks tapering week po ang nilalaan ko para dyan. And then, suddenly, alam ko, Huwebes. That was February 20, kung di ako nagkakamali. So, ito, excuse me lang po sa mga kumakain dyan at sa mga nagmimerienda. So, kailangan ko lang din ipahapyaw ito nangyari sa akin ng panahon yan. So, February, 20, natandaan ko nun, nakatakbo pa ako ng umaga. And then, afternoon, nasira po talaga yung tiyan ko. So, nag-LBM ako, as in totally, na talagang watery siya. Tubig na tubig po talaga siya. And then, yun, syempre, alam mo naman na pag gano'n, so, inom ka ng mga gamot, mga diatabs na yan, para hindi ka ma-dehydrate. And then, dumating yung Sabado. Yung Sabado, dapat po ay sisilip ako sa BHM, Bulacan Half Marathon para sa Sunday na race yun, bale. And then suddenly, yung Sabado po na yun, as in talagang hindi na ako nakatulog. Talagang mayat maya, dumudumi po talaga tayo, as in walang solid all water. Yun naman po, syempre naagapan naman natin, inom ng tubig, inom ka Gatorade, inom ka Pocari. So, hindi pa ako natuloy dun sa eventually, dapat pag silip ko dun sa Bulacan Half Marathon. Hindi naman po talaga ako nakaschedule lumaro doon dahil para sa tapering week na to. So, wala na akong dapat i-exert na effort at dapat talagang totally rest na. Dumating Monday, so wala pa rin improvement. So, sabi ko nga kahit anong gawin kong inom ng pampakalma ng sikmura, wala po talaga nangyari. Dahil po inip na ako.
Tuesday, so dahil kating-katinay pa ako, dahil ilang araw na po ako hindi nakakatakbo. So sabi ko baka masyado naman bumagsak yung fitness level ko dahil totally zero mileage po yun eh. Ayun, tumakbo po ako. So, hindi naman po ako pwedeng tumakbo ng matagal dahil alam ko pong ang aking sikmura ay sirapa. So, umikot lang po ako ng isang loop dun sa bypass. Around 6 kilometers lang po yun. And then, umuwi din po ako agad. Kasi nga po, alam nyo naman, mahirap abutan dun. So, after po nun, mga around 10 a.m., mag-aasikaso na po ako dapat ng alaga akong hayop. So, excuse me lang po ulit. Anong dumumi po ako yun, pag-check ko, sabi ko, ba't parang kulay brown yung nakita ko? So, in short, medyo sumagi na sa isip ko na baka dehydrated na talaga ako. Ayun po, pagdating doon sa asikaso ng hayop, nagdala ako ng 1.5 na tubig. So, inom tayo ng inom doon dahil natatakot talaga tayong ma-dehydrate. Dahil isa po sa common sign na dehydrated ka is yung ihi mo. So, ito po, kailangan nyo talaga itong ma-monitor pag ganun. So, nung mga nagdaang araw naman po, ang ihi ko was all yellowish. So, okay naman. And then, yun nga, nung pag-uwi ko rito after dun sa asikaso ng hayop, tanghali na. So, pag-check ko, dumumi uli ako. Yun. Nakita ko po na kulay brown na yung ihi ko. So, talagang kinabahan ako. So, lumabas pa ako ng kanto, bumili ako ng buko juice, bumili ako ng Gatorade, bumili ako ng Pocari. Lahat po ng mga pwede ko inumin para ma-regain ko yung hydration ko at mawala yung dehydration ko. So, yun, dami ko ininom na buko ng tsaka Gatorade. Talagang isang bugso na ininom ko talaga sila lahat. And then, mga around 1:30, kung di ako nagkakamali, after ko mag-lunch, ayun, dumumi na naman tayo. And then, nung pag-check ko, yun na talaga. Kulay brown talaga siya at nakakatakot. Dahil alam mo na, may ano na yun ng blood. Pag ganun. So, pumunta na po ako sa ospital, nagpa-laboratory po ako ng dumi and then ng ihi. So, sabi nga nung parang, hindi ko alam kung nurse ba yun o hindi nag-attend sa akin. Nung nakita niya yung ihi ko, sabi niya, sir, kailan pa ganito to? Sabi ko, ngayon lang ako umaga. So, hindi naman po ako sanay kasi ng ganun. So, medyo kinabahan din talaga ako. Nangyari to 2 weeks bago yung ultramarathon. So, yun, pag-uwi ko, dahil yung result naman po na ilang oras pa bago lumabas. Ayun, nakita ko yung chewing ko. So, ito, nakwento ko sa inyo para makasaling makatulog. Sabi niya sa akin, saan galing? O yun, sabi ko, nagpa-check ako ng dumi, ng ihi. Tapos, alam niyo, sabi niya sa akin, ba't di ka kumain ng kay Mito? Oo nga pala, dahil panahon po ngayon ng kay Mito. Summer po ngayon. So, dali-dali, kumuha ko sungkit, kumain ako 3 kay Mito agad. And then, sabi ko, sana itong malab kasi hopeless na ako. Dahil yung pong dehydration ko ay cause ng pagdudumi ko lagi ng tubig. So, yun po talaga yung main source. So, kailangan yun yung magamot ko talaga. And then, yun naman pong ihi, mga bandang 4:30, nung umihi ako, syempre kinakabahan. And then, pag ihi ko naman po nun, yun, na-relief na ako kasi, ano na siya, light yellow na siya. At after po nun, talagang kinargahan ko na siya ng kinargahan ng tubig. So, kung tatanong niyo naman po ako yung result, so, syempre, normal naman po yung result na may mga bakterya ang makikita sa dumi mo. So, wala naman daw po akong UTI noong time na yun. Pero, ang payo sa akin is magpa-check ako ng kidney. O, yun. Yung isang buong linggo na yun, halos din ako nakatakbo po nun. Talagang konting-konti na lang takbo hanggang dumating yung race day or yung race week. Kasi, natakot din po talaga ako na ma-dehydrate. So, yun po, inom ng tubig talaga para mabalik ko yung hydration sa katawan. So, ang naging cause naman po nun, talagang biglang nag-flatten yung training ko. Talagang biglang kumonte yung mileage ko dahil para saan nilaan ko na lang yun sa recovery. So, yun, race day, ito na. Ito yung March 7. So, biyay kami rito alas 2. Dahil ang race po is March 7 din naman, pero alas 10 ng gabi sa Maribeles, Bataan. So, okay naman po ako. Hindi naman ako kinakabahan. Relax lang. Papunta namin sa Dinalpihan. And then, ito ang problema ko. Pagdating sa may bandang parte ng Bataan, so parang nagdididighay na naman ako. Parang nag-a-acid na naman ako. Itong pag-a-acid ko, ito yung naging problema ko doon sa mga nakapanood sa inyo nung sa Malolos na nag-acid reflux ako, nagsusuka ako. Actually, wala naman ako sinusuka, parang puro hangin lang. And then, lahat ng i-intake ko, isusuka ko. So, ngayon, ito yung pinaghahandaan namin nila Jackie dahil alam nila yung kailangan ko.
So ngayon may baon na kaming Kremil S, may baon kaming Gaviscon. So para sa acid reflux, dahil talagang kayang-kaya nung sirain yung laro ko. Dahil talagang sobrang sakit po nun, masakit sa sikmura, matagtag. Tapos mauubusan ka ng lakas pag nagkaroon ka ng acid reflux. So pagdating po dito sa Bataan, parang na-feeling ko na nag-a-acid ako. Mga around 5 pa lang yun, nasa daan kami, 5 ng hapon. So, kumain ako Kremil S, and then, yun nga, nakarating naman na kami doon sa Maribeles. So, nag-claim kami. After mag-claim, naghapunan ako. Ang hinapunan naman namin is chooks to go. So, okay naman siya, and then rice. After nun, bago yun, uminom muna ako Gaviscon uli para kumalma muna yung sigmura ko. So, ito na, race day. Napunta tayo sa race day. Yung mismong malapit na mag-start. So, okay naman yung starting natin. Mula umpisa, hindi naman natin hinangad na mag-lead or agad sa unahan. Pero yung pace natin, para saan control yun yung pace na para saan sakto na kaya ko para dun sa race. Kumahon tayo sa zigzag, okay naman. Actually, yung zigzag dun, medyo mahirap din, pero mas marami na po kasi akong natakbo na mas mahirap. Gaya na ko dun sa New Clark City. Kasi sa New Clark City po, mas matatarik po talaga yung ahon, tsaka mas mahaba. Well, dito po sa zigzag, sa mga ng Maribeles, matarik din po, kaso nakakaroon ng konting recovery dun sa mga siko. So, hindi siya talagang sobrang tarik para sa akin. At yun pa, isa dahil, siyempre nakatakbo na po tayo ng Baguio. Sabi ko nga, di amang na mas mahirap yung mga ahon sa Baguio. Huwag ko kumpara doon sa Maribeles. Yun, nalampasan naman natin yun, and then, hawak natin yung second hanggang around 50 plus kilometers, parang ganun yata. And then, bago yon around 34 kilometers, so makikita natin sa video, may parte doon na nag-acid na ako uli, na dumuduguan na po ako ulit. Nagsinombi na. So, itong race na to, handa kami rito eh. Ano, tubig Meron lang kami muna. mga antacid. And then Tubig lang muna. meron din po akong baong mga pagkain na solid. So, pangkaraniwang biskwit. So, mga chocolate, beng-beng, mga ganyan, ang binaong ko. Para hindi ako agad mag-acid. So, ang game plan ko nun, kakain ako ng maliliit na biskwit, and then magtitake ako ng gel. Ang baong ko dito ng gel, 6. So, yung gel na yun yung cis na beta. Ito namang gel na to, ito na rin naman po yung ginamit ko sa Milo. So, para sa akin, kilala na to ng sigmura ko. At sa Milo pa yun, sa Iloilo, wala naman po naging problema dito sa gantong klaseng gel. So yun, naglalaman tayo ng biskwit sa sigmura para hindi talaga tayo mag-acid. Dahil dati ang hinala ko, tumakbo ako ng gutom nun sa Malolos 80. Kaya nag-acid ako nun. So dito sa race na to, naramdaman ko yung pagdudugwa ko around 30 plus kilometers nung ko na nakita, nag-review ako ng video. Dahil meron pa nga doon sequence na pag-inom ko, talaga pong pagdating ng pag-inom ko sa lalamunan, bumaba sa sigmura, biglang dugwa at biglang suka talaga. As in, labas lahat po talaga. I mean, no, wala naman po kayo makikita solid, pero yung tubig na kinain ko talagang nilabas ko lahat, yung tubig na ininom ko. So, yun, doon sa time na yun, medyo nanghihina na po tayo. Bago, mga 30 plus pa lang yun. Medyo bumagal na po tayo doon. At, noong time na yun, siyempre nakakalungkot kasi ang laki ng binagal ko po eh. So, 50 plus kilometers, bago po yun, nag-iisip na kami kung ano ba yung pwede sa akin na pagkain doon sa route. Kasi po talaga ang minomonitor ko po talaga is yung ihi ko. Kaya po umiihi ako, parang 3 beses ako umihi doon sa kabuuan ng race. Kasi minomonitor ko yung kulay ng ihi. So mahalaga po i-monitor natin yung ihi natin during sa mga ultramarathon. Dahil ang nangyayari po sa akin, hindi na po ako makapag-intake ng maraming liquid. Kasi nga po, ang sinusuka ko din agad. Ang baong ko po noon, Pocari, meron din po akong Gatorade, and then meron po akong permis na water bottle sa kamay. Yun po talaga yung lagi kong iniinom. And then yung Pocari, na pag-check ko, iniinom ko pala siya tuwing hihinto ako. So, noong time na yun, ang support crew, hindi na rin sila mapakali. Sa totoo lang, around 50 plus kilometers, naging third na lang po ako doon eh. So, napapaisip na rin ako kung kaya ko pa ba. So talagang nabanggit ko sa kanila, tara na. Naya ko na sila, binibiro ko na sila. Pero sa totoo lang, napapaisip na rin ako kung kaya ko bang tapusin yung 100K.
Dahil nga sa sitwasyon na yung talagang wala ka nang makain, yung gel ko hindi ko na po nakain. Ang na-consume ko lang po ng gel sa kabuuan ng race, yung dalawa na intake ko nung umpisa pa lang halos. So hindi ko na po siya kayang kainin. And then yun nga, testing kami ng testing. Although meron pa nga doon time na meron kami bagong spaghetti. So syempre spaghetti maasim siya. Kaso carb siya. So sabi nung kapatid ko, testingin mo kayang kumain nito, baka kaya mo. Ang problema po doon, konti lang naman po, 2 tinidor lang. Hindi ko rin po siya kayang kainin. Dahil di siya masarap. Meron pong ganong pangyayari na naranasan ko nung race na yun. Na kahit anong kainin ko, hindi na siya masarap. Kahit tubig, kahit chocolate, kahit yun nga, spaghetti, hindi na po siya lasang masarap para sa akin. Parang hindi ko ma-explain yung pakiramdam. Kaya ang hirap pong kumain. So, yung time naman po na yun, naisip namin, wala pala kaming solid na mga prutas. So, wala kaming saging. So, thankful tayo kay Ma'am Kay. Meron yung team sa Malolos, yung Race and Pace. So, binigyan lang ako saging ng time na yun. Tapos, actually, tumutulong nga sila sa akin kung paano maalis yung acid ko. And then, binigyan lang ako saging. And then, nag-iisip na kami kung ano nga ba yung pwede ko intake na hindi ko iluluwa or hindi ko idudugwa. Naisip nila akin na subukan ko daw kaya mainit naman na tubig. Yun yung maging hydration ko. Buti may baon po kaming thermos. So, after po nun, around 50 plus kilometers, lahat po ng iniinom ko, puro tubig na mainit lang. Kahit gano'ng kasarap uminom sana ng malamig, hindi ko na po magawa. Tapos yung tubig na mainit lang po na yun dun sa water bottle ko, ang kaya kong lunukin, na kaya kong isustain sa sikmura na hindi ko siya isinusuka. So, yun nga, sa video makita nyo, bumili sila ng saging. So, yun lang po yung naging pagkain ko doon sa run papuntang Pampanga talaga. So, ilang kilometers po yun, mga 40 kilometers, saging, tubig, yun lang po talaga yung naging pagkain ko. Kasi po, may time doon talaga na nanghihina na rin ako. Sabi nga nung kapatid ko, kinakabahan daw siya kasi para daw, parang wala na daw ako sa sarili. Kasi hinanghina na daw ako. Natatakot sila na baka mamaya. Dahil baka daw mawala ako sa sarili, mas mahagip na ako ng sasakyan sa kabilang linya. Kasi napakabilis po talaga ng sasakyan. So, sa totoo lang, may time doon na parang natipalok pa nga ako eh. Kasi parang sobrang lobat na, sobrang clumsy na ng galaw natin. Pero yun naman po, nung panahon naman na yun, hindi na ako gano'ng nagsusuka. Kaso talagang ang laki na po ng hinina ko. Dahil wala na po akong makuha na ng source ng energy. Now yun, meron doon sa video, makikita nyo na uminom ako ng soft drinks. Noong time na yun, hindi po talaga ako uminom ng soft drinks pag race. Kasi nung nangyari sa akin doon sa 80 kilometers sa Ampi 80, ang tingin ko na isa sa salarin kaya ako nag-acid. Kasi meron doon sa hydration na soft drinks. Uminom ako, which is hindi ko naman laging ginagawa. Yung pag-inom ng soft drinks. So, alam ko naman na yung pag-inom ng soft drinks, pwede ka naman doon mag-gain ng energy dahil matamis yun. Alam ko naman po yun. So, noong time na yun, desperado na, mainit na rin yung panahon. Sabi ni Bayaw Oliver, sabi niya, ba't di mo subukan uminom ng Coke? O di yun. Ako naman po, naisip ko, wala mahina na talaga ako eh. So, total, sira na din naman yung sikmura ko dahil sa acid. O di, testingin na natin. So, yung time na yun, uminom ako 2 lagok lang po. Tapos, tubig na mainit pa rin yung bit-bit ko sa water bottle. And then, naramdaman ko naman po na guminhawa yung pakiramdam ko. Nakapag-pacing na uli ako ng less than 6 kilometers, 6:30, 5:30, gano'n na po. Medyo na-regain ko po ng konti yung lakas ko. Kaya makikita nyo doon, talagang puro, kada stop ko, lunok, Coke, at least 2 lagok lang naman po yung ininom ko. And then, saging pa rin naman po. Doon yung sa route na ng papuntang Pampanga. So, isa pa sa nangyari, minamasahin nila yung calf ko. So, yung calf ko po kasi, actually wala naman akong pulikat na ramdaman. Kaso yung right calf ko, siguro dahil sa dehydration, parang sumasait na rin yung calf ko. Pero hindi siya yung typical na pulikat kasi iba yung pakiramdam mo ng pulikat. Ang pulikat kasi alam mo magtitigas at maglalaki yung binti mo. So, ito po hindi. So, yun, after ng ilang kilometers, yun, actually, napalit na namin yung gap dun sa second. Sabi nila parang 6 minutes na lang. Ako naman, hindi ko na rin naman nga po kayang pilitin yung sarili ko. Inayaan ko na lang yung pacing, kung ano yung kaya ko. So, naglalakad na talaga tayo, tapos magjajag uli. Parang nun, every 2 kilometers na lang yung hinto ng support crew ko eh. Kasi medyo naiinip na rin ako, kaya ang isa sa mga billing ko sa kanila, huwag nila ako masyado iwan.
So yun, nakarating naman. Iba yung feeling pag nasa 100 kilometers ka na. So feeling mo, ito na matatapos na talaga. At parang automatic magre-regain yung lakas mo. Pag yung alam mong last 1 kilometers. So yung sabi ko nga, yung last 1 kilometers, nakakatawa kasi ang dami nag-cheer sa daan ng mga sa ibang team. So yun, sabi ko nga sa kanila, wala na akong maalala. Lalo na sa last 500 meters papunta sa finish line. Parang all blackout na yung pakiramdam ng time na yun. So, noong time na yun, nag-finish tayo. Sabi ko nga, ganito pala itsura ko nag-finish. So, sobrang saya. Pero totoo, after nun talagang nakakapagod. Nakakapagod po talaga. Sabi ko nga, noong time na yun, parang gusto mo na lang talagang magpalit ng damit, magpahinga, umupo. Parang gano'n lang talaga. Sobrang pagod. So, after nun, nagpunta kami sa buffet. So, nag-buffet. At, yun, syempre, kailangan mag-breakfast. Noong time na yun, wala po talaga akong nakain sa buffet. Tinry kong kumain ng breakfast, so hindi ko talaga siya malunok. So, ang nakain ko lang po doon, puro soup. Corn soup. Yun lang po talaga. Dahil iba talaga yung panlasa ko ng time na. Iba yung experience ng BDM sa lahat ng natakbo ko. Although para sa akin, hindi siya yung pinakamahirap in terms sa route or yung sa difficulty ng route. Pero ito talaga yung isa sa pinaka-susubok sa mental toughness mo. Dahil yung route pagdating ng Pampanga, all flat na o wala nang recovery. Pagdating ng Pampanga, mainit sa Pampanga, wala pala ganong puno sa gilid ng kalsada ng Pampanga. Yun ang na-experience ko. Wala kang sisilungan, so makakasilong ka sa mga sari-sari store lang, ganun lang. Pero yun pala yung isang factor na magpapahirap na sa mga runner pag tumakbo kayo sa BDM, lalo na pagsarutan ng Pampanga. So yun yung mga aral na natutunan ko sa BDM. Sabi ko nga, isa sa dapat consider talaga bukod sa training is yung nutrition at saka yung hydration. So isa sa pinakasumablay ako dito, nung papunta kami, ngayon ko lang naman po ikukwento na papunta kami, so syempre masaya, relax lang. Dumaan pa kami sa parang milk tea shop. So, actually, mag-aari yun ng kaibigan namin. Ayun, uminom tayo ng matamis. Tapos, ng caffeinated. And then, doon sa daan, dahil kami, taga Santa Maria po kami, sikat ang Santa Maria sa pagkakaroon ng maraming tindahan ng chicharon. So, bumili ng chicharon, pasalubong doon sa Tiga Bataan, bumili ng butcheron. Yun po talaga yung isa sa nag-trigger ng acid ko nung papunta. Dahil po nakakain pa ako ng butcheron nung time na yun. So, sabi ko nga, maling-maling ginawa ko na yun. Dahil fatty foods, yun po yung mga bawal talaga. Siyempre, ngayon mo na lang din yun i-research nung after ko ma-experience. So, yung sobrang tamis, bawal. And then, sobrang mga oily and fatty foods, bawal po talaga. Kasi yun yung numero unong mag-cause ng acid reflux. So, yun yung mga bagay na maling-mali ko nagawa ng time na yan. Yun nga, sabi ko sapat sa susunod, hindi ko na mauli. Dahil talagang, ang laki po ng panghihinayang ko dito sa naging performance ko sa BDM. Although, sobrang satisfied tayo dahil naitawid natin itong BDM. Nakapag-podium pa rin naman. Pero still, sabi nga, hindi pa ito para sa akin yung kaya kong gawin dito sa BDM. So yun yung kwento ng BDM natin. Ngayon masarap na lang balikan. Sabi ko nga noong time na yun, after ko mag-finish, sabi ko, hindi ko na uulitin. Pero pag naisip ko naman yung BDM 160 next year, parang dalawang isip na naman ako na sayang handun di ba? So yun, tingnan na lang natin kung sasama ko pa ako sa BDM 160. So muli, maraming salamat po sa lahat ng nakapanood ng video. Nakakataba po talaga ng puso yung appreciation nyo sa akin, lalong-lalo na sa appreciation nyo sa support ko. At sana yun, para sa mga mag-BDM, magkaroon kayo ng idea kung ano yung dapat nyong ihanda at kung ano yung dapat nyong i-expect dito sa pagsali nyo sa BDM. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. God bless po sa inyo.